Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Right? Thank you very much po. Sa topic natin nga po today's video, sa politics tayo guys. Senador Trillanes, nakahanap ng matibay na ebidensya. Digong, nahuli sa sariling bibig. Yan guys, yan ang mainit na balita ngayon na kumakalat na sa social media. So kung maalala nyo guys, di ba? Kasagsagan ngayon ng confidential fund. Pagkatapos na ma-zero ang confidential fund nitong si Inday Sara, nagwala yung mga DDS supporter. Sila Roque, Panelo, at mga DDS vloggers. So dahil sa kakapagtanggol dyan, wala namang epekto. At sa kauli-ulian, ang nagtanggol, mismong tatay niya, itong si Digong. So yan, na-interview siya sa SMNI. So nung sa SMNI, nagsalita siya, di ba? Diyan din na alaman natin na ang gusto ni Sara na yung confidential daw, ilalaan sa ROTC. At ang sabi niya, yung confidential daw, sabihin mo na, sabi niya, totoo, ipapapatay mo itong sila Franz Castro tsaka yung mga komunista. Pero hindi doon nagtapos guys. Mahaba pala yung video na yun. Hindi ko kasi napanood eh. Tapos, merong isang video na nakuha itong si Trillanes. Kadugtong nun guys, kadugtong. Pagkatapos may upload nun, kinabukasan, tinanggal na. Dinilit na ng SMNI kasi alam nila mapapahama kung magiging ebidensya ito kay Duterte. Lalo na sa ICC. Yan guys, kasi nga alam naman natin na may kaso siya sa ICC at ngayon gumugulong na yung investigasyon. So ang sabi dito ni Trillanes, video guys ang in-upload na at mayroon siyang statement. So ito muna ang statement niya ito. Ang sabi dito, Magdalo statement. Yan, nandiyan naman yan guys. We the Magdalo Group are urging the Marcos administration to allow the ICC investigators into country in order to make ex-President Rodrigo Duterte accountable, sabi, for his crimes against humanity. This is in light of the Mr. Duterte's recent public admission that he uses confidential fund and confidential intelligence funds to conduct an extrajudicial killing on his constituents in Davao City when he was still its mayor. Tapos sabi dito, being the original filers of the ICC case in 2017, we have witnesses, the documents, the barbaric action of the past administration as well as the trauma and the hardship that the sons of the victims and their families have suffered. Truly justice is long overdue. So former Senator Antonio Trillanes ng National Chairman. So papasukin ang ICC, ikulong si Duterte. So yun guys, yun ang kanilang statement. At narito guys, papanood ko sa inyo yung video kung saan nakuha na na-delete na ng SMNI na ginawang ebidensya. At ang sabi ni Trillanes dito, sabi niya guys, pagkatapos, we have submitted to the ICC the video wherein Duterte publicly admitted that he used the confidential intelligence fund to conduct EJK on his constituent in Davao when he was still mayor. This is truly open and shut case. So yun guys, narito guys, papanoorin muna natin yung kanyang video kung saan nakuha ni Trillanes at isinabit na sa ICC. Pasok! Intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao.
Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. So yun guys, napanood nyo, di ba? Ang tindi dito, di ba? Tarang direktahan, di ba? So, ano sabi niya? Binili ko ang aking intelligence fund, sabi niya. Binili ko, ipapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao, pinatigok ko talaga. So talagang malinaw na inadmit niya. So dito, isasubmit daw nga ni Trillanes pandagdag ebidensya sa ICC. So ito yung nangyayari guys, di ba? Dahil sa confidential fund ni Sara, lalo talaga nalulugmok itong si Inday Sara. At ngayon yan, bagong ano na naman yan, ebidensya sa ICC naman. So damay patuloy ang kanyang tatay, di ba? So kasi dire-diretso sila guys, di ba? Hindi nag-iisip kung kumbaga yung emotion nila, yung galit nila. Gaya na sabi natin, bakit hindi na lang irespeto yung desisyon ng Kamara? So, nanggagalitin sila, galit na galit, sinasabi nila, pinupolitika nila, itong si Sara, sinisiraan nila dahil malakas nga daw to sa 2028. Pero ngayon pa lang, nadudurog na siya. Sila mismong kagagawan nila, di ba? Yung confidential pa na 125 million, hindi may paliwanag na ni Sara. So, sino gumastos? Siya. Ba't hindi may paliwanag? So, walang paninira doon. At red flag kasi ng COA yan. At ito naman si Duterte ngayon, kanyang tatay, si Digong, dakdak ng dakdak ngayon. Kaya tuloy napapahamak siya. Di ba? So, abangan natin guys, marami pang pwedeng nangyari dito at yung unity unti-unti nang nawawasak na. So, dati ang naririnig lang natin, sinasabi ng kalaban na Pinklawan, Dilawan, Hulaan. So, ngayon sila-sila na lang din. Martin Romualdez versus DDS supporter. Di ba? Kaya hindi nila alam, siyempre, si Martin Romualdez, lahat ng kilos niyan, may basbas yan ni BBM. Muna-muna siya yung speaker, at pangalawa, pinsimbuo dito ni Marcos, di ba? Ni BBM. Lahat yan may basbas, hindi lang kumikibo si BBM, pero siyempre, alam niyo yung nangyayari. Di ba? Sinasabi pa na itong si Lisa, nakikihiram din sa gobyerno, malamang pati si Lisa, kasama rin yan, kung magdesisyon dyan. Wala silang magagawa kasi unang-una, wala na sa kapangyarihan si Digong. Di ba? Ang nasa kapangyarihan siya ngayon, si Martin Romualdez. Natural, lahat ng kongreso sa kanya kakampi kasi siya yung leader nila. Ginagalang din nila. At bukod doon, yung budget sa lahat ng mga panukalang batas, siya yung malakas na magpa-approve kung gugustuhin talaga niya. Ganun talaga politika yun di ba? Sabihin mo natin, politika o hindi, politika talaga yan, guys. Kaya wala silang magagawa. Alam naman nila, galing sila dyan sa politika, di ba? At ngayon nga, banat sila ng banat sa confidential ni Martin Romualdez, papa-audit pa daw. Yan ang panahon nila, di ba? Napakalaki, guys, ng confidential fund. Actually, si Pangulong Duterte 2016 hanggang 2022, umabot ng halos 20 billion ng kanyang confidential intelligence fund. Si Sara naman, mula 2016 hanggang sa 2022, umabot ng 2.3 billion. Kaya ngayon guys, yan, bubusisiin pa ngayon, magkakaroon pa ng investigation sa Davao Confidential. So lalong lumalalim, lalong nalulugmok itong mga Duterte. Kaya baka natin guys, medyo maganda to. Mas maganda to kasi nakikita na ang taong bayan na lumalabas lahat ng pondo, nakikita natin na may mga ganito palang kalalaking pondo na kung gastahin nila ay sobra-sobra. Samantalang tayo mga Pilipino na mga ordinaryong nagtatrabaho, di ba? Construction worker, factory workers, OFW, security guard, sales lady, di ba? Lahat na. Obligato tayo nagbibigay ng mga tax natin. Hindi lang yan, pag bumili tayo sa tindahan, may tax din. Tapos ganito lang kung waldasin ng napakalaking pera. Kaya maganda to guys. Abangan natin ang magandang mangyayari pa sa susunod na kabanata. Unitives, mawawasak na yan sa lalong madaling panahon. Alright, thank you very much po.